Ang amoy. Iyon ang laging nauuna, ang amoy ng nasusunog na kahoy, ng nagliliyab na pintura, ng isang bagay na mahalaga na unti-unting tinutupok ng apoy. Kasunod nito ang init, isang lagablab na tila yumayakap sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya ng mga sigaw na hindi na niya matandaan kung kanino nagmula. Sa kanyang isip, may isang imahe, isang pulang-pulang pinto, at sa likod nito ay ang lahat ng ayaw na niyang balikan. Isang malakas na ihip ng hangin ang nagpabalik kay Arabella sa kasalukuyan. Ang amoy ay hindi mula sa isang nagbabagang impyerno, kundi mula sa isang maliit na ihawan ng baboy sa gilid ng palengke. Ang init ay hindi mula sa apoy, kundi mula sa sikat ng araw na tumatago sa yupi-yuping bubong na yero. Napabuntong hininga si Ara, ang mga daliri ay humigpit sa hawak niyang bayong. Ilang taon na ang nakalipas, ngunit ang alaala ng sunog ay nananatiling sariwa, isang multo na laging bumubulong sa kanyang tabi. Automatiko niyang iniyuko ang kanyang ulo, isang kilos na naging kasanayan na niya. Itinago niya ang kanang bahagi ng kanyang mukha sa anino ng kanyang buhok. Dito sa kanilang bayan sa Laguna, ang bawat tingin ay tila isang sundang, ang bawat bulong ay isang latigo. Alam niya ang iniisip ng mga tao sa tuwing napapatingin sila sa kanya. Nakikita niya ito sa kanilang mga mata, ang pag-iwas, ang pagkagulat, ang awa. Diretso lang, Ara. Malapit ka na, sabi niya sa sarili. Kailangan nang niyang bilhin ang gamot sa hika ng kanyang ina, at makakauwi na rin siya sa kanilang munting bahay, ang kaisa-isang lugar kung saan siya nakakahinga ng maluwag. Naku, tingnan ninyo. Parang nakakita ng multo. Isang pamilyar na boses, matinis at puno ng panunuya. Napahinto si Ara sa paglalakad. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo, isang yelo na gumapang mula sa kanyang batok hanggang sa talampakan. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Hoy, Ara! Bingi ka ba? Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang maghawi ng daan. Ang kaninang ingay ng palengke, ang sigawan ng mga tinder, ang tawaran ng mga mamimili, ay tila humina, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na pinupuno lamang ng mga bulungan. Dahan-dahan, pinilit niyang iangat ang kanyang tingin. Nakatayo sa di kalayuan si Katrina, ang kanyang pinsan, na napapaligiran ng mga kaibigan nitong tila mga alipores. Nakapamaywang ito, ang mga labi ay nakanguso sa isang mapang-insultong ngiti. Si Katrina, na may perpektong kutis at mamahaling damit, ang kabaligtaran niya sa lahat ng bagay. Bakit ka ba kasi lumalabas pa ng bahay? Pagpapatuloy ni Katrina, sapat na ang lakas para marinig ng lahat. Hindi ka ba nahihiya sa itsura mo? Nakakatakot ka, alam mo ba iyon? Para kang halimaw na galing sa kung saang kuweba. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang pilat sa kanyang mukha, na umaabot mula sa kanyang sentido hanggang sa gilid ng kanyang labi, ay tila kumikirot, isang pisikal na sakit na kasabay ng kahihiyang gumuguhit sa kanyang puso. Niyakap niya ng mahigpit ang sarili, nais na maging singliit ng langgam para hindi na makita ni Numan. Ano yan? Iiyak ka na naman, pang-aasar pa ni Katrina. Alam mo, dapat sa'yo kinukulong na lang. Isang kahihiyan ka sa pamilya Santos. Ang mga salitang iyon ay tumama ng may bigat ng isang martilyo. Kahihiyan. Iyon ang tatak na ibinigay sa kanya ng mundo, ng sarili niyang mga kamag-anak. Hindi niya magawang sumagot. Ang kanyang lalamunan ay tila piniga, walang boses na gustong lumabas. Ang tanging naisip niya ay ang kanyang ama, ang ama niyang nagbuwis ng buhay para iligtas siya mula sa apoy na nag-iwan ng markang ito. Kung nabubuhay lamang ito, hahayaan ba nitong may mang-api sa kanya ng ganito? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan, ngunit huli na ang lahat. Nakita ito ni Katrina, at ang ngiti nito ay lalong lumawak. Ayan na, ang iyaking halimaw, kansyo nito, at ang mga kaibigan niya ay nagtawanan. Hindi na niya kaya. Tinalikuran niya ang mga ito at nagsimulang maglakad ng mabilis, palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa kanilang halakhak. Hindi na niya alintana ang mga nababangga niyang tao. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang paulit-ulit na salita sa kanyang isip, kahihiyan. Halimaw! Kahihiyan! Nang makarating siya sa kanilang bahay, isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Doon, sa kaligtasan ng kanilang tahanan, hinayaan niyang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Napaupo siya sa sahig, ang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi.
Anak! Ara, ikaw na ba yan? Ang malumanay na boses ng kanyang ina, si Aling Nena, ay nagmula sa kusina. Lumabas ito na may pag-aalala sa mukha, at nang makita siya sa sahig, agad itong lumapit. Diyos ko, anak! Anong nangyari? Tanong nito, hinahaplos ang kanyang buhok. Hindi sumagot si Ara. Niyakap na lamang niya ng mahigpit ang kanyang ina, isinubsob ang mukha sa balikat nito, at doon umiyak ng umiyak. Alam na ni Aling Nena. Hindi na ito nagtanong pa. Hinaplos nito ang kanyang likod, isang pamilyar na haplos na laging nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting lakas. Si Katrina na naman ba? Mahinang bulong nito. Tumango lamang si Ara bilang sagot. Inalalayan siya ng kanyang ina na tumayo at umupo sa kanilang lumang sopa. Kumuha ito ng isang basong tubig at isang basang bimpo. Dahan-dahan nitong pinunasan ang kanyang mukha, kasama na ang pilat na naging sanhi ng lahat ng kanyang pasakit. Huwag mong pakinggan ang sinasabi nila, anak, wika ni Aling Nena, ang boses ay puno ng pagmamahal na may bahid ng galit para sa mga nanakit sa kanya. Ang pilat na iyan hindi iyan tanda ng kapangitan. Tanda iyan ng katapangan ng tatay mo at ng lakas mo para mabuhay. Huwag na huwag mong ikahihiya iyan. Pero, naiki. Nagsimulang magsalita si Ara, ang boses ay paos. Pagod na po ako. Pagod na akong maging ganito. Pagod na akong maging ako. Muling niyakap ni Aling Nena ang anak. Ilvere, magpahinga ka muna. Dito lang si nanay. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang maliit na silid, hindi makatulog si Ara. Nakatitig siya sa kisame, iniisip ang mga salita ni Katrina. Kahihiyan. Totoo ba iyon? Isa ba siyang pabigat sa kanyang ina? Isang kahihiyan sa alaala ng kanyang ama? Tumagilid siya ng higa at kinapa ang ilalim ng kanyang unan. May kinuha siyang isang sobre na medyo luma na ngunit maingat na nakatupi. Binuksan niya ito sa liwanag na nagmumula sa siwang ng bintana. Ito ang liham na dumating 3 linggo na ang nakakaraan. Ang letterhead ay mula sa isang kumpanya sa New York. Ang mga salita ay nakasulat sa Ingles, mga salitang paulit-ulit na niyang binasa hanggang sa halos makabisado na niya. Dear Annette Arabella Santos, we are pleased to inform you that your application for the position of household manager has been approved. Ang liham na ito ang kanyang pag-asa. Ang kanyang tiket para makaalis sa lugar na ito. Isang pagkakataon para magsimula muli sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya, kung saan hindi siya ang babaeng may pilat sa mukha. Isang pagkakataon para kumita ng sapat na pera para maipagamot ng husto ang kanyang ina at mabigyan ito ng mas magandang buhay. Niyakap niya ang sulat sa kanyang dibdib. Takot at pag-asa ang naglalaban sa loob niya. Paano kung hindi niya kaya? Paano kung mas malupit pa ang mundo sa labas ng kanilang bayan? Ngunit mas malakas ang pagnanais niyang makatakas. Mas malakas ang pagnanais niyang patunayan sa kanilang lahat, kay Katrina, kay Tita Elena, sa buong mundo, na hindi siya isang kahihiyan. Na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa gitna ng kanyang pagninilay-nilay, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang tunog ay tila pumunit sa katahimikan ng gabi. Nanginginig ang kamay na inabot niya ito. Nang makita niya ang pangalan sa screen, biglang nanikip ang kanyang dibdib. Ang kaunting pag-asa na kanyang naramdaman kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang pamilyar na takot. Tita Elena calling. Ang ina ni Katrina. Ang kapatid ng kanyang ama na mas matindi pa ang panghusga kaysa sa sarili nitong anak. Bakit ito tumatawag sa ganitong oras ng gabi? Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang tawag na ito ay hindi magdadala ng magandang balita. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili, huminga ng malalim at sinagot ang tawag. Hello po, tita. Isang boses na matamis ngunit may halong lason ang sumagot mula sa kabilang linya. Ara, Hija. Gising ka pa pala. Nabalitaan ko ang nangyari kanina sa palengke. Huminto ito saglit na tila dinadama ang epekto ng kanyang mga salita. Huwag kang mag-alala, may naisip akong solusyon sa problema mo. May pag-uusapan tayo. Isang bagay na sigurado akong hindi mo matatanggihan. Ang bawat segundong lumilipas habang hawak ni Ara ang cellphone ay tila isang oras na paghihintay sa hatol ng isang hukom.
Ang boses ni Tita Elena sa kabilang linya, matamis ngunit may talim, ay nag-iwan ng malamig na agos sa kanyang sistema. Isang solusyon hindi mo matatanggihan. Anong ibig sabihin nito? Sige po, tita, halos pabulong niyang sagot bago ibinaba ang tawag. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang katawan ay naninigas sa tensyon. Ang pagbisita ni Tita Elena ay laging may dalang unos. Hindi ito bumibisita para mga musta, bumibisita ito para manghusga, para ipamukha sa kanila ang kanilang kalagayan sa buhay. Maya-maya pa, narinig niya ang ugong ng isang sasakyan na huminto sa tapat ng kanilang bahay. Sumilip siya sa siwang ng bintana. Ang mamahaling itim na kotse ni Tita Elena ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste, isang malaking itim na ibon na dumapo sa kanilang hamak na bakuran. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang kanyang tiyahin, suot ang isang eleganteng bestida na tila hindi nababagay sa maalikabok na kalsada ng kanilang lugar. Ang tunog ng takong ng sapatos nito sa semento ay tila isang babala. Ara! Sino yang dumating? Tanong ni Aling Nena mula sa sala, ang boses ay nagising mula sa pag-aalala. Bago pa man makasagot si Ara, isang sunod-sunod at malakas na katok ang yumanig sa kanilang manipis na pinto. Hindi iyon katok ng isang bisita, iyon ay katok ng isang taong naniningil. Nagkatinginan sila ng kanyang ina. Sa mga mata ni Aling Nena, nakita ni Ara ang parehong pag-aalala na nararamdaman niya. Dahan-dahang tumayo ang kanyang ina at binuksan ang pinto. Agad na pumasok sa kanilang munting sala ang amoy ng mamahaling pabango ni Tita Elena, isang amoy na tila gustong sakupin ang buong espasyo at paalisin ang pamilyar na amoy ng kanilang tahanan. Inilibot nito ang tingin sa kanilang paligid, sa mga kupas na kortina, sa lumang sopa, sa mga yupi-yuping pader. Isang bahagyang pag-iwi ang sumilay sa labi nito bago ito ngumiti ng pilit. Nena, hipag. Kamusta ka na? Bati nito, ngunit ang mga mata ay nanatiling malamig. Pasensya na at nagambala ko pa kayo sa ganitong oras. Ayos lang kami, Elena, matipid na sagot ni Aling Nena habang isinasara ang pinto. Ano nang sadya mo at naparito ka? Hindi pinansin ni Tita Elena ang tanong. Ang kanyang atensyon ay napunta kay Ara, na nakatayong tila estatwa sa may pintuan ng kanyang silid. Ara, Hija, sabi nito, lumalapit sa kanya. Huwag ka nang malungkot dyan. Kaya ako narito ay para tulungan ka. Hinawakan ni Tita Elena ang kanyang braso. Ang mga kuko nitong perpektong napinturahan ng pula ay bahagyang bumaon sa kanyang balat. Nabalitaan ko ang nangyari sa palengke kanina. Nakakahiya. Hindi para sa amin kundi para sa iyo. Isipin mo sa harap ng maraming tao. Naramdaman ni Ara ang muling pag-init ng kanyang mukha. Hindi ko po kasalanan iyon, tita. Si Katrina po ang nagsimula. Katrina! Hayaan mo na ang pinsan mo. Alam mo namang prangka lang talaga iyon magsalita. Wika nito na tila walang anumang bigat ang mga salitang binitiwan ng anak. Ang punto ko rito, Ara, ay ang iyong sitwasyon. Hanggang kailan ka magtatago sa likod ng buhok mo? Hanggang kailan ka iiyak sa tuwing may sasabihin ang ibang tao? Umupo si Tita Elena sa kanilang sopa na parabang pag-aari niya ito. Ipinatong nito ang kanyang mamahaling bag sa tabi niya. At ikaw naman, Nena, baling nito sa kanyang ina. Hindi ka na bumabata. Ang hika mo, palala na ng palala. Paano kung magkasakit ka ng malubha? Saan kukuha ng panggastos itong si Ara? Sa pagtitinda ng kakanin? Bawat salita ay isang patak ng lason, unti-unting kumakalat sa kanilang diwa. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin, Elena? Mariing tanong ni Aling Nena, ang pagtitimpi ay halatang nauubos na. Ngumiti si Tita Elena, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Gaya ng sabi ko, narito ako para mag-alok ng solusyon. Isang solusyon na mag-aangat sa inyo sa hirap at magbibigay kay Ara ng proteksyon. Huminga ito ng malalim na parabang inihahanda ang sarili para sa isang mahalagang anunsyo. May kaibigan ang asawa ko. Isang napakayamang negosyante mula sa Maynila. Si Don Alejandro. Biyudo na siya, medyo may edad na, pero napakabait at napakagalante. Matagal na siyang naghahanap ng makakasama sa buhay, isang babaeng simple, taga-probinsya, at higit sa lahat, tapat. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding kaba. Alam niya kung saan papunta ang usapang ito.
Nabanggit ko sa kanya ang tungkol sa'yo, Ara, pagpapatuloy ni Tita Elena, ang tingin ay nakatuon sa kanya. Naipakita ko na rin ang litrato mo. At nagustuhan kanya. Anong litrato? Naguguluhang tanong ni Ara. Iyong kuha noong binyag ng pamangkin mo. Medyo malayo kaya hindi gaanong kita alam mo na. Isang pahiwatig na nakakainsulto. Ang mahalaga, interesado siya. Handa siyang tulungan ka, tulungan ang nanay mo. Bibigyan ka niya ng magandang buhay. Ang kailangan mo lang gawin ay pakasalan siya. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa gitna ng kanilang sala na parang bomba. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng electric fan na tila nagpapahiwatig ng papalapit na bagyo. Pakasalan. Isang lalaking hindi niya kilala. Isang matandang lalaki. Ang kanyang tiyahin ay hindi nag-aalok ng tulong, ibinebenta siya nito. Ang kahihiyan na naramdaman niya sa palengke ay walang-wala kumpara sa nararamdaman niya ngayon. Pakiramdam niya ay isa siyang bagay, isang produkto na may presyo. Unang nakabawi sa pagkabigla si Aling Nena. Tumayo ito, ang mga kamay ay nanginginig sa galit. Umalis ka sa bahay ko, Elena. Ang boses nito ay mahinahon ngunit may bigat ng bakal. Nagulat si Tita Elena. Ano? Nena, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ito na ang pagkakataon ng anak mo. Pagkakataon para ano? Para maging laruan ng isang matandang mayaman? Para ibenta ang kanyang kaluluwa para sa pera? Sumigaw na si Aling Nena, ang mukha ay namumula sa galit. Hayop ka. Wala kang puso. Kung nabubuhay lang si Roberto, hindi niya hahayaang yurakan mo ng ganito ang anak niya. Tumayo rin si Tita Elena, ang maskara ng pagkukunwari ay tuluyan ng natanggal. At ano ang maibibigay mo sa kanya, ha, Nena? Pagmamahal? Ang pagmamahal ba makakabili ng gamot mo? Ang pagmamahal ba makakapag-opera sa mukha niya? Magising ka sa katotohanan. Hanggang dito na lang siya, mananatiling isang pulubi na pinagtatawanan ng lahat dahil sa pilat niya. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang anak ko. Bakit? Hindi ba totoo? Tingnan mo siya. Itinuro nito si Ara. Walang lalaking matinong papatol dyan. Si Don Alejandro ang kanyang huling baraha. At tinatanggihan mo pa? Ikaw ang walang puso, Nena. Hinahayaan mong mabulok ang anak mo sa kahirapan dahil sa pride mo. Umalis dire, sigaw ni Aling Nena, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Umalis ka bago ko makalimutan na magkapatid kami ng asawa mo. Tiningnan ni Tita Elena si Aling Nena nang may pagkasuklam, pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Ara. Lumambot muli ang kanyang boses, isang huling pagtatangka sa manipulasyon. Pag-isipan mong mabuti, Ara, sabi nito ng mahina. Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko ito para sa iyo, para sa kinabukasan mo. Huwag mong hayaang ang ina mo ang magdusa dahil sa maling desisyon. Kinuha nito ang kanyang bag at walang lingon likod na lumabas ng pinto. Iniwan ang isang nakakabinging katahimikan at ang amoy ng kanyang pabango na tila lason na kumakapit sa hangin. Nang makalayo ang sasakyan, napahagulgol si Aling Nena. Niyakap siya ni Ara ng mahigpit. Pakiramdam ni Ara ay siya ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa kanya, sa kanyang itsura, hindi sila aalukin ng ganito. Hindi masasaktan ng ganito ang kanyang ina. Nang kumalma na ang kanyang ina, inalalayan niya ito pabalik sa silid nito. Magpahinga na po kayo, Nay. Huwag niyo na po isipin yon, sabi niya, kahit na ang sarili niyang isip ay gulong-gulo. Bumalik si Ara sa kanyang sariling silid at isinara ang pinto. Ang mga salita ni Tita Elena ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Walang lalaking matinong papatol dyan. Hayaan mong mamatay sa hirap ang ina mo. Masakit, ngunit may isang bahagi sa kanya na nagtatanong kung may katotohanan ba iyon. Muli niyang kinuha ang sobre mula sa ilalim ng unan. Ang liha mula sa New York. Ang kanyang pag-asa. Ngunit ang pag-asa na iyon ay tila napakalayo. Kailangan pa niyang maghintay ng ilang buwan. Kailangan pa ng maraming pera para sa mga papeles at pamasahe. Pera na wala sila. Habang nakatitig siya sa liham, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na mas masakit pa sa lahat ng masasakit na salitang narinig niya buong araw. Isang malakas at sunod-sunod na pag-ubo mula sa kabilang silid. Hindi ito ordinaryong ubo.
Ito ang tunog ng hika ng kanyang ina, isang tuyo, hirap at desperadong pag-ubo na tila kinakapos ng hangin. Napatakbo si Ara palabas ng kanyang silid. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa gilid ng kama nito, hawak ang dibdib, hirap na hirap huminga. Yung inhaler ko, anak ti. Hirap na sabi nito. Mabilis na kinuha ni Ara ang inhaler mula sa maliit na mesa. Ngunit nang iabot niya ito, naramdaman niya kung gaano na ito kagaan. Inalog niya ito. Walang tunog. Walang laman. Ang paningin ni Ara ay napunta sa reseta na nakatupi sa tabi nito. Kailangan na nila itong bilhin bukas. Ngunit saan sila kukuha ng pera? Ang kakarampot na kinita niya sa paglalabada ay kulang pa para sa pagkain nila sa susunod na 2 araw. Ang imahe ng kanyang inang nahihirapan ay tila sumusunog sa kanyang isipan. Bumalik siya sa kanyang silid, nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang tingin ay nagpalipat-lipat sa 2 bagay na nasa harapan niya. Sa isang banda, ang liha mula sa New York, ang kanyang pangarap, ang kanyang pagtakas, ang kanyang kinabukasan. Sa kabilang banda, sa kanyang isipan, ang imahe ng walang lamang bote ng gamot, ang realidad, ang kagyat na pangangailangan, ang buhay ng kanyang ina. Ang alok ni Tita Elena, ang alok na may lason, ay biglang hindi na naging isang malayong bangungot. Ito ay naging isang desperadong opsyon. Walang idinulot na ginhawa ang madaling araw. Bawat pagaspas ng dahon sa labas, bawat tilaok ng manok sa di kalayuan, ay nagpapatingkad lamang sa katahimikang bumabalot sa kanilang bahay, isang katahimikang binabasag lamang ng hirap na paghinga mula sa kabilang silid. Hindi natulog si Ara. Nananatili siyang nakaupo sa sahig ng kanyang silid, nakasandal sa pader, nakikinig. Ang bawat hirap na paghinga ng kanyang ina ay isang martilyo na pumupukpok sa kanyang konsensya. Ang bawat pag-ubo nito ay isang tanong na sumasampal sa kanya, hanggang kailan? Hanggang kailan mo hahayaang magdusa ang iyong ina? Tiningnan niya ang liham mula sa New York na nakapatong pa rin sa kanyang mesa. Ang pangarap. Ang pag-asa. Ngunit sa pagitan ng pangarap na iyon at ng kasalukuyan ay isang malalim na bangin ng kawalang pag-asa. Ang pangarap ay hindi makakabili ng gamot. Ang pangarap ay hindi makakapagpaginhawa sa paghinga ng kanyang ina ngayon. Isang malamig na determinasyon ang unti-unting gumapang sa kanyang sistema, pinapatay ang takot, pinapatay ang hiya, pinapatay ang lahat maliban sa isang bagay, ang pangangailangang iligtas ang kanyang ina. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay tila manhid. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri niya ay hindi nanginginig. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Tiningnan niya ang numerong nakasave sa ilalim ng pangalang Tita Elena. Huminga siya ng malalim, hindi para pakalmahin ang sarili, kundi para mag-ipon ng hangin. At pagkatapos ay pinindot niya ang call button. 2 ring lang. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay inaantok pa, ngunit may bahid ng pagtatagumpay. Alam nitong tatawag siya. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Ara. Ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay banyaga sa kanyang pandinig, walang emosyon, matatag at malamig. Tita, si Ara po ito. Isang saglit na katahimikan. Hisha. Alam kong tatawag ka. Pumapayag na po ako, diretso niyang sabi. Gusto ko pong makipag-usap sa inyo. Ngayon na. Pero hindi dito sa bahay. Narinig niya ang bahagyang pagtawa mula sa kabilang linya. CJ. Saan mo gusto? Sa karinderya sa may kanto ng bayan. Pagkalipas ng 1 oras. CJ. Magkita tayo doon, sagot ni Tita Elena bago ibaba ang tawag. Hindi nagsayang ng oras si Ara. Maingat siyang nagbihis sa dilim. Nag-iwan siya ng isang maikling sulat para sa kanyang ina, na nagsasabing maaga siyang umalis para maghanap ng dagdag na pagkakakitaan. Isang kasinungalingan. Ang una sa marami pang susunod. Ang karinderya ay halos walang tao pa nang dumating siya. Umupo siya sa isang mesa sa pinakasulok, malayo sa bintana, kung saan walang makakakita sa kanya. Nang dumating si Tita Elena makalipas ang ilang minuto, dala nito ang parehong hangin ng superioridad. Ngunit ngayon, hindi na nagpatinag si Ara. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Gusto kong linawin ang mga bagay-bagay, simula ni Ara, ang boses ay nanatiling matatag.
Napataas ang kilay ni Tita Elena, halatang nagulat sa biglaang pagbabago ng kanyang pamangkin. Ano iyon? Pumapayag akong makipagkita kay Don Alejandro, sabi ni Ara. Pero may mga kondisyon ako. Isang ngisi ang sumilay sa labi ng kanyang tiyahin. Naglalagay ka pa ng kondisyon sa lagay mong iyan? Kung gusto ninyong matuloy ito, sagot ni Ara, hindi inaalis ang kanyang tingin. Una, kailangan ko ng pera. Pera para sa isang taong gamutan ng nanay. Hindi lang para sa inhaler, kundi para sa check-up sa espesyalista at sa lahat ng gamot na irereseta niya. At pangalawa, tanong ni Tita Elena, ang pagkagulat ay napalitan ng interes. Pera para sa mga papeles ko papuntang Amerika, pagpapatuloy ni Ara. Ang bayad sa visa, sa medical at sa plane ticket. Alam ninyo ang tungkol sa liham na natanggap ko. Itutuloy ko iyon. Natawa ng malakas si Tita Elena. At bakit ko naman gagawin yon? Paano kung tumakas ka na lang kapag nakuha mo na ang pera? Dahil ito lang ang paraan para pumayag ako, mariing sabi ni Ara. Ibigay ninyo ang kailangan ko at gagawin ko ang gusto ninyo. Makikipagkita ako kay Don Alejandro. Kung magustuhan niya ako, papayag akong pakasalan siya. Pero pagkatapos kong maibigay ang kailangan ng nanay at maayos ang pag-alis ko, wala na kayong pakialam sa akin. At wala na rin kayong pakialam sa kanya. Titigilan ninyo na kami. Pinagmasdan siya ni Tita Elena ng matagal. Tila sinusuri nito kung nagbibiro siya. Ngunit ang nakita nito sa kanyang mga mata ay hindi pagbibiro, kundi isang desperadong katatagan na mas matibay pa sa bakal. Magkano, tanong nito sa wakas. Sinabi ni Ara ang halaga na tinantiyan niya. Isang halagang sa buong buhay niya ay hindi pa niya nahawakan. Tumango si Tita Elena. CJ, makukuha mo ang pera. Pero sa isang kondisyon din sa oras na ibigay ko sa iyo ang pera, wala nang atrasan. Gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Tumango si Ara. Walang problema. Isang kasunduan sa pagitan ng demonyo. Isang sakripisyo ng kaluluwa para sa kaligtasan ng iba. Kinabukasan, gaya ng napag-usapan, nagkita silang muli. Inabutan siya ni Tita Elena ng isang makapal na brown envelope. Nang buksan ito ni Ara, nakita niya ang mga bundle ng tig-1,000 piso. Ang amoy ng bagong pera ay dumikit sa kanyang mga daliri. Para itong mainit na bakal, nakakapaso, mabigat at marumi. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay. Nais niya itong itapon, isuka, ngunit niyakap niya ito ng mahigpit. Ito ang gamot ng kanyang ina. Ito ang kanyang sumpa. Naibigay ko na ang gusto mo, sabi ni Tita Elena. Hinihintay ko na ang sayo. Pag-uwi sa bahay, nadatnan niya ang kanyang inang nag-aalala. Saan ka galing, anak? Nag-alala ako. Naghanap po ako ng paraan na sabi ni Ara, iniiwasan ang tingin nito. Inilabas niya ang isang bahagi ng pera mula sa kanyang bulsa. Nakausap ko po si Tita Elena. Tinulungan niya po akong makipag-ugnayan sa employer ko sa Amerika. Nagbigay po sila ng cash advance. Para raw po sa paghahanda ko at para sa mga gastusin natin dito. Nakita niya ang pagliwanag sa mukha ng kanyang ina. Ang lunas at pasasalamat sa mga mata nito ay isang tinik na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Niyakap siya ni Aling Nena ng mahigpit. Salamat, Panginoon. Salamat, anak. Napakabuti mo, umiiyak na sabi nito. Niyakap ni Ara pabalik ang ina, pinipigilan ang sariling mga luha. Ang bawat salita ng pasasalamat mula sa kanyang ina ay isang dagdag na bigat sa kanyang konsensya. Nagsakripisyo siya, pero para sa anong kapalit? Ang pagsisinungaling sa kaisa-isang taong pinakamamahal niya sa mundo. Nang gabing iyon, matapos niyang mabili ang lahat ng gamot at makita ang kanyang inang mahimbing na natutulog sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Ara ang isang uri ng kapayapaan. Isang mapait at malungkot na kapayapaan. Natapos na ang isang bahagi ng kanyang paghihirap, ngunit alam niyang may mas malaki pang naghihintay. Habang nakaupo siya sa sala, nag-iisip kung paano niya sisimulan ang proseso ng kanyang visa, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen. Tita Elena calling. Sinagot niya ito. Ara, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang boses ay hindi na nagtatanong. Ito ay nag-uutos na. Maghanda ka. Para saan po?
Narinig niya ang isang nasisiyahang buntong hininga. Nakausap ko na si Don Alejandro. Sabik na siyang makilala ka. Isang malamig na kaba ang biglang bumalot kay Ara. Kailan po? Bukas. Bukas ng tanghali. Susunduin kita. Magsuot ka ng pinakamatinong damit na mayroon ka. Gusto kanyang makita ka agad. Ang mga salita ay tila isang pader na gumuho at tumabon sa kanya. Bukas. Agad-agad. Wala siyang panahon para maghanda. Wala siyang panahon para mag-isip. Ang sugal na kanyang pinasok ay hindi na isang malayong plano. Ito na. Nangyayari na. Ang demonyo ay dumating na para maningil. Humarap siya sa basag na salamin na nakasabit sa pader. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi niya kilala. Ang mga mata nito ay walang buhay, ang mga labi ay walang kulay, at ang pilat sa kanang bahagi ng mukha nito ay tila mas matingkad, isang mapa ng lahat ng kanyang kabiguan. Ito ba ang mukhang magugustuhan ng isang Don? Tanong niya sa sarili. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Marahil, ito mismo ang dahilan kung bakit siya ang napili. Isang babaeng may sira, isang babaeng hindi magrereklamo. Isang babaeng walang pagpipilian. Napapikit siya ng mariin. Ang kasunduan ay kasunduan. Ang pera ay nasa kamay na niya, ang gamot ng kanyang ina ay nabili na. Ang kaluluwa niya ang naging kabayaran. Anak, aalis ka na ba? Napalingon si Ara. Nakatayo sa may pinto ang kanyang ina, si Aling Nena. Kahit may bakas pa ng sakit sa mukha nito, mas maaliwalas na ang kanyang paghinga, at may kaunting kulay na sa kanyang mga pisngi. Ang gamot na binili niya. Ang bunga ng kanyang sakripisyo. Isang matinding kirot ng pagkakasala ang tumusok sa puso ni Ara. Opo, Nay. May interview po kasi ako para sa mga papeles ko. Ang bawat salita ng kasinungalingan ay tila lason sa kanyang dila, isang lasong kailangan niyang lunukin para sa ikabubuti ng ina. Lumapit si Aling Nena at hinaplos ang kanyang buhok. Itinabi nito ang mga hibla na nagtatakip sa kanyang pilat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi umiwas si Ara. Hinayaan niyang makita ng ina ang buong mukha niya, ang buong pagkatao niyang ibinebenta niya. Mag-iingat ka, anak, malambing na sabi nito, ang mga mata ay puno ng pagmamahal na walang kapantay. Huwag kang mag-alala sa akin. Basta para sa pangarap mo, susuportahan kita. Pangarap. Kung alam lang ng ina niya na ang pangarap na tinutukoy nito ay isa ng bangungot na malapit ng magkatotoo. Niyakap niya ng mahigpit si Aling Nena, nais na isiksik ang sarili sa yakap na iyon at huwag nang umalis pa. Ngunit ang ugong ng sasakyan sa labas ay isang malupit na paalala. Oras na. Nandyan na po yata ang sundo ko, sabi niya, dahan-dahang kumakala sa yakap. Pakiramdam niya ay iniiwan niya ang huling piraso ng kanyang sarili sa loob ng kanilang bahay. Nang lumabas siya, ang mamahaling kotse ni Tita Elena ay nakahinto na, parang isang itim na kabaong na naghihintay sa kanya. Pumasok siya sa likod, at ang amoy ng katad at air freshener ay tila sumakal sa kanya, isang banyagang amoy na sumisigaw na hindi siya kabilang dito. Sa wakas, bungad ni Tita Elena mula sa harap, hindi man lang siya tiningnan. Ayusin mo ang buhok mo. Huwag mong takpan ang mukha mo. Gusto ni Don Alejandro na makita kung ano ang binibili niya. Ang salitang binibili ay tumama kay Ara na parang sampal. Napayuko na lamang siya, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng bawat salita. Naramdaman niya ang malamig na katad ng upuan sa ilalim niya, at sa bawat pag-ikot ng gulong, pakiramdam niya ay lalo siyang lumalayo sa kung sino siya at papalapit sa kung ano ang itinakda para sa kanya. Huminto sila sa harap ng isang restaurant na hindi pa niya nakita kahit sa mga pelikula. Mataas ang kisam, may mga kumikinang na chandelier, at ang mga waiter ay nakasuot ng uniforme. Naramdaman niyang nanliit siya sa suot niyang simpleng bestida, ang pinakamatinong damit na mayroon siya, na ngayon ay mukhang basahan sa lugar na iyon. Sumunod ka lang sa akin at huwag kang magsasalita hanggat hindi ka kinakausap, utos ni Tita Elena, hinila siya sa braso. Dinala sila sa isang pribadong silid sa likuran. Sa loob, nakaupo sa isang silyang tila trono, ay isang lalaki. Si Don Alejandro. Medyo may edad na, maputi na ang buhok sa kanyang mga sentido, at may malaking tiyan na halata sa ilalim ng kanyang mamahaling polo. Ngunit hindi ang itsura nito ang nagpatigil sa paghinga ni Ara,
kundi ang mga mata nito. Malamig, mapanuri at walang anumang emosyon, mga matang tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, hinahanap ang mga depekto, kinakalkula ang kanyang halaga. Magandang tanghali, Don Alejandro, bati ni Tita Elena na may matamis na ngiti. Narito na siya. Si Arabella. Tumayo ang Don. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Hindi ito ngumiti. Hindi ito nagsalita. Umikot lamang ito sa kanya, na parang isang kabayong sinusuri bago bilhin. Ang tingin nito ay dumapo sa kanyang mukha, sa kanyang mga braso, sa kanyang mga binti. Naramdaman ni Ara ang pagnanais na magtago, natakpan ang kanyang sarili, ngunit nanatili siyang nakatayo, ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang kanyang katawan ay naging bato. Humarap ka sa akin, utos ng Don, ang boses ay magaspang at puno ng otoridad. Sinunod niya ito. Itaas mo ang iyong mukha. Itinaas niya ang kanyang mukha, ipinapakita ang pilat na buong buhay niyang ikinahiya. Ang mga mata ng Don ay dumapo doon, pinag-aralan ito na parang isang piraso ng sining. Hindi nagbago ang ekspresyon nito. Umikot ka. Dahan-dahan. Umikot si Ara. Bawat galaw ay isang pagyurak sa kanyang dignidad. Nais niyang umiyak, sumigaw, tumakbo. Ngunit sa kanyang isipan, umalingaw ang hirap na pag-ubo ng kanyang ina. Para kay nanay. Para kay nanay. Para kay nanay. Iyon ang naging mantra niya, ang tanging kalasag na pumoprotekta sa kanya mula sa tuluyang pagkasira. Nang humarap siyang muli, isang bahagyang tango ang ibinigay ng Don. Bumaling ito kay Tita Elena. She's acceptable, sabi nito, na para bang isang produkto ang kanyang tinutukoy. Magaling kang pumili, Elena. Simple. Mukhang masunurin. Sinasabi ko na nga ba sa inyo, Don, sagot ni Tita Elena, puno ng pagmamalaki. Ang dalawa ay nag-usap na parang wala si Ara doon, pinag-uusapan ang mga plano na parang negosyo. Narinig ni Ara ang mga salitang pikasal, prenuptial agreement, at mga obligasyon. Pakiramdam niya ay lumulutang siya, hiwalay sa kanyang katawan, pinapanood ang sarili niyang pagbebenta. Pagkatapos ng tila walang katapusang sandali, muling bumaling sa kanya si Don Alejandro. Ang malamig nitong mga mata ay tila tumago sa kanya, pinako siya sa kanyang kinatatayuan. Akala niya ay tapos na. Akala niya ay makakauwi na siya. Ngunit ang mga susunod na salita nito ang tuluyang nagwasak sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Hindi ito nagtanong. Ito ay nag-utos. Mag-empack ka na ng mga gamit mo, sabi nito sa kanya. Ang boses ay pinal at walang puwang para sa anumang pagtutol. Bukas, lilipat ka na sa bahay ko sa Maynila. Magsisimula na ang paghahanda. Napatingin si Ara kay Tita Elena, naghahanap ng tulong, ng kahit anong senyales. Ngunit ang nakita lang niya ay isang matagumpay na ngiti. Walang tutulong sa kanya. Ang bitag ay tuluyan ng nagsara. Magsisimula na ang paghahanda para sa ating kasal. Ang pag-empack ng buong buhay mo ay hindi pala nangangailangan ng malaking maleta. Ang lahat ng pag-aari ni Ara, ilang pirasong damit, isang lumang litrato nila ng kanyang mga magulang, at ang liham mula sa New York na ngayon ay tila isang sulat mula sa ibang mundo, ay nagkasya sa isang maliit at kupas na bag. Bawat damit na kanyang ititiklop ay isang alaala. Bawat alaala ay isang tinik. Nang iabot niya sa kanyang ina ang natitirang pera mula sa cash advance, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay. Ang perang iyon ang katibayan ng kanyang kasunduan sa demonyo, ngunit sa mga mata ng kanyang ina, iyon ay simbolo ng pag-asa. Anak, sigurado ka ba rito? Ang laki ng halagang ito, nag-aalalang sabi ni Aling Nena, tinitingnan ang makapal na sobre. Para po sa inyo yan, Nay, pilit nang umiti si Ara. Para po hindi na kayo mag-alala sa mga gastusin habang wala ako. Magpagamot po kayo ng mabuti. Niyakap siya ni Aling Nena ng mahigpit, at sa pagkakataong iyon, halos bumigay na si Ara. Nais niyang isigaw ang katotohanan na hindi siya pupunta sa Amerika para sa isang pangarap, kundi sa isang mansyon sa Maynila para sa isang bangungot. Na ang perang hawak nito ay hindi biyaya, kundi bayad para sa kanyang kalayaan. Ngunit isinara niya ang kanyang mga mata at nilunok ang lahat ng salitang iyon. Ang makitang payapa ang kanyang ina ay sapat na, kahit na ang kapalit ay ang kanyang sariling kapahamakan. Ang pag-alis ay mabilis at walang seremonya. Ang kotse ni Don Alejandro,
hindi na ang kay Tita Elena, ang sumundo sa kanya. Isang itim na Mercedes na mas makintab at mas mukhang banyaga sa kanilang eskinita. Isang trooper ang nagbaba ng kanyang bag at pinagbuksan siya ng pinto. Ni hindi man lang siya nilingon. Isa siyang kargamento, hindi isang pasahero. Ang biyahe papuntang Maynila ay isang paglalakbay sa katahimikan. Si Don Alejandro ay nasa tabi niya, ngunit tila milya-milya ang layo. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana, nagbabasa ng papeles, o nagsasalita sa telepono tungkol sa milyon-milyong pisong transaksyon. Hindi siya nito kinausap. Hindi siya nito tiningnan. Para siyang isang palamuti sa kotse, isang anino na walang boses. Ginusto ni Ara na maging anino na lang talaga. Mas madali sana iyon. Ang tarangkahan ng mansyon ay mas mataas pa sa kanilang bahay. Gawa ito sa itim na bakal na may mga gintong palamuti at bumukas ito ng walang tunog na para bang isang bibig ng halimaw na handa siyang lamunin. Ang driveway ay mahaba at napapaligiran ng perpektong ginupit na mga halaman. Sa dulo nito ay nakatayo ang isang bahay, hindi isang palasyo, na puti at malaki, na may mga haliging tila galing pa sa Gresya. Nang huminto ang kotse sa harap ng malaking pinto na gawa sa kahoy, isang hilera ng mga katulong na nakauniporme ang sumalubong sa kanila. Nakayuko sila lahat. Walang nagsasalita. Ang hangin ay mabigat at formal. Maligayang pagdating, Don Alejandro, sabi ng isang babaeng may edad na nakatayo sa pinakaharap. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang kilos ay mahusay. Sino po ang kasama ninyo? Siya si Arabella, simpleng sagot ng Don habang naglalakad papasok. Ang magiging asawa ko. Manang Belen, ikaw na ang bahala sa kanya. Ituro mo ang kanyang silid at ang mga patakaran ng bahay na ito. At sa isang iglap, iniwan siya ng Don. Nagpatuloy ito sa paglalakad papasok sa isang malaking opisina at isinara ang pinto. Iniwan si Ara sa pangangalaga ng babaeng tinawag na Manang Belen. Tiningnan siya ni Manang Belen mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay hindi mapanghusga, ngunit hindi rin mabait. Ito ay propesyonal, malamig, at tila sinusuri ang isang bagong kagamitan na idinagdag sa bahay. Sumunod ka sa akin, Senorita Arabella, sabi nito, ang boses ay walang emosyon. Sinundan ni Ara si Manang Belen sa loob ng mansyon. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na sobrang kintab, kaya't nakikita niya ang kanyang sariling refleksyon, isang maliit at naliligaw na anino sa kalakhan ng lugar. Ang mga pader ay napapalibutan ng mga mamahaling pintura na hindi niya maintindihan. Walang litrato ng pamilya. Walang bakas ng init ng isang tahanan. Ito ay isang museo. Isang maganda ngunit walang buhay na museo. Ang agahan ay eksaktong alas 7 ng umaga, paliwanag ni Manang Belen habang paakyat sila sa isang malawak na hagdanan. Ang tanghalian ay sa ganap na alas 12. Ang hapunan ay sa ganap na alas 7 ng gabi. Laging nasa oras si Don Alejandro. Hindi siya naghihintay. Tumango lang si Ara. Ang lahat ng iyong kailangan, damit, pagkain, gamit ay ipagbibigay alam mo sa akin. Bawal kang lumabas ng mansyon nang walang pahintulot mula kay Don Alejandro. Ang lahat ng tawag sa telepono ay dumadaan sa akin. Huminto sila sa harap ng isang dobleng pinto. Binuksan ito ni Manang Belen. Ang tumambad kay Ara ay hindi isang silid. Isa itong apartment. May sarili itong sala na may puting sopa, isang malaking telebisyon, at isang walk-in closet na mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. Ang kama ay napakalaki na may mga puting kumot na gawa sa sutla. Sa isang tabi ay isang pinto na patungo sa isang banyong may bathtub at salamin mula sahig hanggang kisam. Lahat ay maganda. Lahat ay mamahalin. Lahat ay malamig. Ang mga damit mo ay nasa aparador na, sabi ni Manang Belen. Pinabili na lahat ni Don Alejandro. Ipapakuha ko na lang ang iyong bag para itago. Tiningnan ni Ara ang kanyang maliit at kupas na bag na hawak ng isa pang katulong. Ang kaisa-isang bagay na pag-aari niya sa lugar na ito. Ang kaisa-isang bagay na nagpapaalala kung sino siya. Ako na po, mahinang sabi ni Ara. Gusto ko pong manatili sa akin. Tiningnan siya ni Manang Belen nang may bahagyang pagtataka, ngunit tumango na lamang. Kung iyan ang gusto mo, magpahinga ka na. Tatawagin na lang kita para sa hapunan. At isinara na nito ang pinto, iniwan si Ara sa katahimikan ng kanyang gintong haula.
Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng malambot na kama. Pakiramdam niya ay lulubog siya. Inilapag niya ang kanyang bag sa sahig. Binuksan niya ito at kinuha ang lumang litrato. Siya, si nanay at si tatay, nakangiti sa harap ng kanilang ngunit masayang bahay. Napaluha siya. Ang mga luhang iyon ang unang mainit na bagay na dumampi sa malamig na silid. Nang gabing iyon, sa hapagkainan na sapat ang laki para sa 30 tao, silang dalawa lang ni Don Alejandro ang kumakain. Ang katahimikan ay binabasag lamang ng tunog ng kanilang mga kubyertos. Hindi niya magawang kainin ang pagkaing nasa harap niya. Ang bawat subo ay tila buhangin sa kanyang bibig. Pagkatapos ng hapunan, nang akala niya ay tapos na ang araw, sinundan siya ng Don pabalik sa kanyang silid. Tumayo ito sa may pintuan, hindi pumapasok. May inabot itong isang maliit at eleganteng kahon. Ano po ito? Tanong niya. Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob ay isang bagong cellphone, ang pinakabago at pinakamahal na modelo. Iyan ang gagamitin mo mula ngayon, sabi ng Don, ang boses ay pinal. Ang lahat ng contact numbers na kailangan mo ay nandoon na. Bawal kang gumamit ng ibang telepono. Lahat ng tawag at mensahe mo ay alam ko. Isang kadena. Isang digital na kadena na itatali sa kanyang leg. At isa pa, dagdag nito, bago tumalikod. Inabutan siya nito ng isang calling card. Bukas ng umaga, 10:00. May appointment ka. Huwag kang mahuhuli. Hihintayin ka niya. Tiningnan ni Ara ang card. Ang pangalan ng isang kilalang klinika sa Makati. At sa ilalim nito, ang pangalan at titulo na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isabella Reyes. Dermatologist & cosmetic plastic surgeon. Napatingala si Ara kay Don Alejandro, ang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Ang kanyang kamay ay otomatikong napahawak sa pilat sa kanyang mukha. Naintindihan na niya. Ang pagbabago ay hindi lamang sa tirahan. Hindi lang sa buhay. Gusto nitong baguhin siya. Gusto nitong burahin kung sino siya. Ngumiti si Don Alejandro sa unang pagkakataon. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting malamig at puno ng pag-aari. Simulan na natin ang pag-aayos sa iyo, Arabella, sabi nito. Gagawa tayo ng isang bagong ikaw. Isang perpektong asawa para sa akin. At tumalikod na ito, isinara ang pinto, at iniwan siyang mag-isa sa dilim, hawak ang card na tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang pagkatao. Ang ulan sa New York ay may sariling tunog, isang walang tigil at malamig na pagpatak sa salamin ng bintana, na tila sinusubukang hugasan ang dumi ng syudad, ngunit lalo lang nagpapatingkad sa kislap ng mga ilaw mula sa ibaba. Mula sa kanyang opisina sa ika-45 palapag, ang mga sasakyan ay parang mga insektong gumagapang, bawat isa ay may sariling destinasyon, bawat isa ay abala. Katulad niya. Rico, you're still here. Napalingon si Ricardo Rico de Villa. Nakatayo sa may pinto ng kanyang opisina si David, ang kanyang law partner, hawak ang isang briefcase. It's almost 9. The city's not going to collapse if you go home. Isang tipid na ngiti ang isinukli ni Rico. I just need to finish reviewing these documents for the merger. Bumuntong hininga si David at pumasok. Look, I get it, you're the best corporate lawyer in this firm, maybe in Manhattan. But you've been working like a machine ever since, well, you know. Umupo ito sa silyang nasa tapat ng kanyang mesa. It's been 2 years, man. Hindi ka ba napapagod? Alam ni Rico kung ano ang tinutukoy ni David. Ever since Cassandra. Ang pangalang iyon ay minsan nang naging musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayon ay isa na lamang itong mapait na alaala. Si Cassandra, ang kanyang dating fiancé, napakaganda, napakatalino at napakagaling magpanggap. Ginamit siya nito, ang kanyang kumpanya, at ang kanyang pangalan, bago siya iwan para sa isang karibal na mas mayaman. Ang aral ay masakit ngunit malinaw, ang perpektong panlabas na anyo ay kadalasang nagtatago ng pinakamaruming intensyon. Simula noon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras sa trabaho. Ang batas ay lohikal. Ang mga kontrata ay may malinaw na mga tuntunin. Hindi ito katulad ng puso ng tao na puno ng panluloko. I'm fine, David. The work keeps me focused, sagot ni Rico, ibinalik ang atensyon sa mga papeles.
Ngunit ang mga salita sa harap niya ay lumabo na. Focused or hiding, mahinang tanong ni David. Just take a break, Rico. Remember you're human. Tumayo ito at tinapik ang kanyang balikat bago umalis, iniwan si Rico sa katahimikan ng kanyang malawak at modernong opisina. Human. Kailan ba ang huling beses na naramdaman niyang isa siyang tao at hindi isang abogado lamang? Napapagod na rin, isinara niya ang folder. Balak na sana niyang umuwi nang maalala niya ang isang bagay. Binuksan niya ang kanyang laptop at nag-login sa isang hiwalay na email address. Ito ang email para sa kanyang pro bono cases, mga kasong tinatanggap niya ng walang bayad, isang paraan para suklian ang swerte niya sa buhay, isang paraan para manatiling konektado sa mundo sa labas ng mga boardroom at mergers. Kadalasan, ang inbox ay puno ng mga simpleng tanong tungkol sa imigrasyon o maliliit na kasong sibil. Ngunit isang email ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang subject line ay simple lang, isang kwento. At ang nagpadala ay may kakaibang pangalan, Pilat. Sino ang maglalagay ng ganoong pangalan sa sarili? Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Walang pagbati. Walang formalidad. Isang blankong pahina lamang na may mga salita sa Tagalog, ang wika ng kanyang mga magulang, ang wikang bumubuhay sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na bihira na niyang mabisita. Sinimulan niyang basahin. Hindi ko alam kung bakit ako sumusulat dito. Marahil dahil isa itong bote na inihagis ko sa dagat, nagbabaka sakaling may makapulot, kahit walang laman na pag-asa. May isang babae. Tinawag siyang magandati ng mga taong bumili sa kanya, ngunit alam niya ang totoo. Ang kanyang mukha ay may marka, isang pilat na alaala ng apoy na muntik nang kumitil sa kanya, ngunit pumatay sa kanyang kaluluwa. Itinago niya ito sa mahabang panahon, ngunit ngayon, gusto itong burahin ng mga bagong may-ari sa kanya. Aayusin ka namin, sabi nila. Gagawa kami ng isang bagong ikaw. Nakatira siya ngayon sa isang gintong hawla. Ang mga dingding ay mataas, ang mga sahig ay makintab, ngunit ang hangin ay hindi sa kanya. Bawat araw, binibigyan siya ng magagandang damit, masasarap na pagkain, at mamahaling mga bagay. Ngunit sa bawat regalong kanyang tinatanggap, isang piraso ng kanyang sarili ang nawawala. Para siyang isang porselanang manika na dahan-dahang binabasag at muling binubuo ayon sa gusto ng may-ari nito. Ang kanyang dating buhay ay isang malayong panaginip. Ang pagmamahal ng kanyang ina, ang init ng kanilang munting tahanan, ang kalayaan na maglakad sa ilalim ng araw, kahit na may mga matang mapanghusga, lahat ay ipinagpalit sa kaligtasan na may kasamang tanikala. Ang pinakamasakit ay ang katahimikan. Walang nakakarinig sa kanyang pag-iyak sa gabi. Walang nakakakita sa kanyang mga mata na unti-unting nawawalan ng liwanag. Para sa kanila, siya ay isang proyekto. Isang pamumuhunan. Isang mukha na kailangang ayusin para maging karapat-dapat sa pangalang idudugtong sa kanya. Paano mo ipaglalaban ang iyong sarili kung ikaw mismo ang naging kabayaran? Paano ka tatakas kung ang rehas ng iyong kulungan ay gawa sa pagmamahal mo para sa taong gusto mong iligtas? Ang pangalan ko ay Pilat. At unti-unti na akong nabubura. Natapos ni Rico ang pagbabasa at naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Sa una, inisip niyang isa lamang itong malikhaing pagsulat. Ngunit habang muli niyang binabasa ang mga salita, naramdaman niya ang katotohanan sa likod ng bawat pangungusap. Ang sakit, ang desperasyon, ang pagkabilanggo, hindi iyon kayang likhain ng imahinasyon lamang. Iyon ay isinulat ng isang taong nabubuhay sa loob ng bangungot na iyon. Ang mga pariralang tigintong hawla, porselanang manika, proyekto ang mga ito ay tumama sa kanya. Naalala niya si Cassandra. Naalala niya kung paano siya nito tiningnan noon, hindi bilang isang tao, kundi bilang isang hagdanan paakyat, isang tropeo na maipagmamalaki. Ang balintuna ay naroon, siya, isang lalaking matagumpay, ay naramdaman ang parehong pagiging isang bagay na nararamdaman ng babaeng ito, si Pilat. Tiningnan niya ang email address ng nagpadala. Isang generic, auto-generated address na halatang ginawa para lamang sa layuning iyon. Walang pangalan. Walang lokasyon. Isang boses lamang mula sa kawalan. Isang bahagi ng kanyang pagiging abogado ang nagsasabing huwag makialam. Ito ay malabo, walang ebidensya, at maaaring maging isang komplikasyon. Ngunit ang isang bahagi ng kanyang pagiging tao, ang bahaging sinubukan ni David na gisingin kanina,
ay hindi mapakali. Ang sulat na ito ay isang sigaw sa dilim. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, narinig niya ito. Malinaw na malinaw. Naramdaman niya ang isang matinding pangangailangan na sagutin ito. Hindi para magbigay ng legal na payo. Hindi para mag-alok ng solusyon. Kundi para ipaalam sa babaeng ito na saan man siya sa mundo na may isang taong nakapulot ng kanyang bote. Na hindi ito walang laman. Dinala ng kanyang mga daliri ang sarili sa keyboard. Mabilis siyang nagtipa, natatakot na kung mag-iisip pa siya ng matagal, ay baka magbago pa ang isip niya. Ang kanyang isinulat ay simple ngunit direkta. To, Pilat. From, Ricardo de Villa. Subject, Re, isang kwento. Nabasa ko ang iyong kwento. Hindi ito isang kwento lamang. Naiintindihan ko. O marahil sinusubukan kong intindihin. Ang pagiging isang bagay sa mata ng iba ay isang mabagal na kamatayan ng kaluluwa. Pero hindi ka isang pilat lang. Ang pilat ay tanda na nasugatan ka, pero tanda rin ito na nabuhay ka. Na mas matibay ka kaysa sa sugat na nagmarka sa iyo. Hindi ka nabubura. Nagsusulat ka. Naririnig kita. Kung gusto mong magpatuloy, handa akong makinig. Pinindot niya ang e-send bago pa man niya mapigilan ang sarili. Ang email ay naglaho sa digital na kawalan, isang maliit na sinag ng liwanag na ipinadala sa isang taong hindi niya kilala, sa isang lugar na hindi niya alam. Isinara niya ang kanyang laptop. Ang ulan sa labas ay tila humina na. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Rico ang isang bagay na iba sa bigat ng trabaho o sa pait ng nakaraan. Isang koneksyon. Isang kislap ng pag-asa, hindi para sa sarili niya, kundi para sa isang estrangherong nagngangalang Pilat. At sa sandaling iyon, hindi niya alam na ang maliit na kilos na iyon ay magiging unang hakbang na babago, hindi lamang sa buhay ng estranghero, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ang klinika ni Isabela Reyes ay amoy pangako at antiseptic. Puti ang lahat, ang mga pader, ang sahig, ang uniforme ng mga nurse. Maging ang mga ngiti nila ay tila puti at nalinisan, walang anumang bahid ng tunay na emosyon. Pinaupo si Ara sa isang silyang malamig ang katad, sa ilalim ng isang ilaw na napakaliwanag, na tila sinusuri hindi lang ang kanyang balat, kundi pati ang kanyang kaluluwa. Si Isihe Reyes ay isang babaeng elegante at propesyonal. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang lamig nito ay tumatago sa balat. Hinawakan nito ang kanyang mukha, iginilid-gilid na parang isang iskultor na sinusuri ang isang putik na walang buhay. Ang mga daliri nito ay dumapo sa kanyang pilat, pinag-aaralan ito ng may klinikal na interes. The burn was third degree, based on the tissue scarring, sabi ng doktora, mas para sa sarili nito kaysa kay Ara. It can be revised. We can do a series of laser treatments, skin grafting, and dermabrasion. We can make it disappear. Make it disappear. Burahin ito. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa isip ni Ara. Ang pilat na ito, ang alaala ng nagliliyab na pinto, ng sigaw ng kanyang ama, ng sakripisyo nito para mailigtas siya, ay ituturing lamang na isang depekto na kailangang ayusin. Isang pagkakamali na kailangang burahin. May mga gusto ka bang ipabago pa, bukod dito? Tanong ni Isihe Reyes, habang may isinusulat sa isang chart. Napatingin si Ara sa kanyang refleksyon sa isang salamin sa kabilang panig ng silid. Ang babaeng naroon ay pagod at takot. Wala po, halos pabulong niyang sagot. Hindi siya pinansin ng doktora. Don Alejandro mentioned he wants a total package. A more refined nose bridge, perhaps. A little lift on the cheeks. It will create a more harmonious balance for your new skin. Doon na intindihan ni Ara. Hindi ito pag-aayos. Ito ay pagtatayo. Pagtatayo ng isang bagong tao mula sa mga piraso ng luma. Ang mukha niya ay isang blankong canvas, at si Don Alejandro ang kliyente na nagdidikta ng ipipinta. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang malabong panaginip ng sakit, paggaling at paghihintay. May mga araw na puro bendahe lang ang kanyang mukha, at ang tanging nararamdaman niya ay ang manhid na kirot at ang malamig na kamay ni Manang Belen na nag-aabot sa kanya ng pagkain at gamot. Ginugol niya ang mga araw na iyon sa loob ng kanyang silid, ang gintong hawla na naging kanyang recovery room. Hindi siya lumalabas. Hindi siya tumitingin sa salamin. Natatakot siya sa kung ano o sino ang makikita niya.
Dumating ang araw na tatanggalin na ang huling bendahe. Dinala siya pabalik sa klinika ni Iggy Reyes. Sa parehong silid, sa ilalim ng parehong nakakasilaw na ilaw. Dahan-dahan, inalis ng doktora ang gasa sa kanyang mukha. Naramdaman ni Ara ang pagdampi ng hangin sa kanyang bagong balat. Kakaiba. Masyadong makinis. Masyadong bago. There, sabi ni Iggy Reyes, na may bahid ng propesyonal na pagmamalaki. Inabutan siya nito ng isang salamin ng kamay. Tingnan mo. Nanginginig ang kamay na itinaas ni Ara ang salamin. Ang babaeng tumitig pabalik ay isang estranghera. Ang balat nito ay perpekto, walang bahid, walang marka. Ang ilong ay mas matangos. Ang mga pisngi ay mas nakaangat. Maganda. Walang duda, maganda siya, isang ganda na makikita sa mga magasin, isang ganda na aprobado ng lipunan. Ngunit hindi iyon siya. Wala na ang pilat. Wala na ang marka ng apoy. Wala na ang huling pisikal na koneksyon niya sa sakripisyo ng kanyang ama. Wala na ang mukhang hinahalikan ng kanyang ina tuwing gabi. Wala na si Ara Santos. Isang luha ang pumatak mula sa mata ng estranghera sa salamin. Hindi ito luha ng saya. Ito ay luha ng pagluluksa para sa mukhang kailanman ay hindi na niya muling makikita. Ang pagbabago ay hindi natapos sa kanyang mukha. Nagsimula ang ikalawang yugto ng kanyang reconstruction. Isang serye ng mga tutor ang dumating sa mansyon. Isang matandang babae ang nagturo sa kanya kung paano kumain gamit ang tamang kubyertos, kung paano umupo ng tuwid, kung paano umiti nang hindi nagpapakita ng sobrang ngipin. Isang lalaking bakla ang nagturo sa kanya kung paano maglakad, parang lumulutang, hija, hindi parang nagmamartsa. At kung anong kulay ng damit ang babagay sa kanyang ibagong kutis. Siya ay naging isang manika, dinadamitan, inaayusan, at pinapakilos ayon sa gusto ng iba. Sumusunod lang siya. Ang kanyang isip ay lumulutang sa isang lugar na malayo, isang lugar kung saan ang kanyang kaluluwa ay nagtatago, nagmamasid sa kanyang katawan na sumasayaw sa tugtog ng iba. Isang araw, dinala siya ni Don Alejandro sa isang sikat na designer para sa kanyang wedding gown. Habang nakatayo siya sa isang maliit na entablado, pinalilibutan ng mga salamin at tinutusok ng mga aspili, pinag-uusapan ng Don at ng designer ang mga detalye, ang uri ng tela, ang haba ng belo, ang mga diamanting ilalagay dito. What do you think, Divis dear? Tanong sa kanya ng designer. Tiningnan ni Ara ang kanyang refleksyon. Isang babaeng nakaputing bestida na hindi niya kilala. Tumingin siya kay Don Alejandro, naghihintay ng senyas kung ano ang dapat niyang sabihin. It's beautiful, sagot ng Don para sa kanya. We'll take it, T. Ang kasal niya ay hindi sa kanya. Maging ang opinyon niya ay hindi sa kanya. Gabi-gabi, bumabalik siya sa kanyang malaking silid. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa dati. Minsan, kinakausap niya ang kanyang sarili, para lang marinig ang sarili niyang boses, ang kaisa-isang bagay na hindi nila nabago. Isang gabi, isang linggo bago ang kasal, nakaupo siya sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang silid, pinagmamasdan ang estrangherang naroon. Naramdaman niya ang isang matinding pag-iisa, isang malamig na kawalan na tila lalamon sa kanya. Nais niyang sumigaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Sa desperasyon, binuksan niya ang luma at kupas niyang bag, ang kaisa-isang relikya ng kanyang dating buhay. Sa loob, sa ilalim ng mga damit, naroon ang isang maliit na notebook at isang ballpen. Dito niya isinulat ang liham na ipinadala niya sa kawalan, ang kwento ni Pilat. Ang nag-iisang pagkakataon na naramdaman niyang totoo siya. Naalala niya ang cellphone na bigay ni Don Alejandro. Ang digital na kadena. Sa loob ng ilang linggo, hindi niya ito ginalaw maliban sa pagtanggap ng mga utos. Ngunit ngayon, may nag-udyok sa kanya. Dahan-dahan, kinuha niya ito. Binuksan ang email application, gamit ang peking account na ginawa niya noon. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Alam niyang isang malaking panganib ito. Alam niyang sinusubaybayan siya. Ngunit ang pangangailangan na kumonekta sa kahit anong totoo ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Inaasahan niyang walang laman ang kanyang inbox. Isang boteng inihagi sa dagat na marahil ay lumubog na. Ngunit naroon. Isang email. Isang sagot. Mula kay Ricardo de Villa. Ang puso niya ay tumibok ng malakas sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan.
Isang tunay na tibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Binuksan niya ang email. Binasa niya ang mga salita. Hindi ka isang pilat lang. Ang pilat ay tanda na nasugatan ka, pero tanda rin ito na nabuhay ka. Na mas matibay ka kaysa sa sugat na nagmarka sa iyo. Ang mga salitang iyon. Ang mga salitang iyon ang kailangan niyang marinig, ngunit huli na ang lahat. Wala na ang pilat. Ibinenta na niya ang tanda ng kanyang katatagan. Hindi ka nabubura. Nagsusulat ka. Naririnig kita. Napahawak si Ara sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Sa isang lugar sa mundo, may isang taong nakarinig sa kanya. Sa kabila ng mga pader ng mansyon, sa kabila ng karagatan, may isang estranghero na nakakita sa kanya, ang totoong siya, ang babaeng unti-unting nawawala. Sa unang pagkakataon, ang estranghera sa salamin ay ngumiti. Isang tunay na ngiti na may kasamang luha. Isang ngiti na nagmula sa isang malayong alaala ng kung sino si Ara Santos. Hindi niya alam kung sino si Ricardo de Villa. Hindi niya alam kung bakit ito sumagot. Ngunit sa sandaling iyon, hindi iyon mahalaga. Ang email na iyon ay isang sinulid, isang manipis ngunit matibay na sinulid na kumokonekta sa kanya, pabalik sa mundo, pabalik sa kanyang sarili. Ang pagbabago sa kanyang mukha ay tapos na. Ngunit sa loob niya, sa isang lugar na hindi kayang abutin ng scalpel o laser, isang bagay ang nagsisimulang gumising. Ang kasal ay tuloy pa rin. Ang hawla ay nakasara pa rin. Ngunit ngayon, sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang maliit na apoy na muling nagsimulang magliyab. Isang apoy na nagsasabing hindi pa ito ang katapusan. Isang apoy na nagsasabing naririnig siya. At baka sakali, balang araw, kaya na rin niyang lumaban. At dito nagtatapos ang kwento ni na Arabella at Ricardo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama sa amin sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat pagsubok na hinarap ng ating mga bida. Ang pagsulat sa kwento ni Ara ay isang paglalakbay din para sa akin. Ito ay higit pa sa isang kwento ng pag-ibig. Ito ay isang salaysay tungkol sa mga pilat na ating tinatago, mga pilat na nakikita ng mata, at lalo na, ang mga pilat na nakaukit sa ating puso't kaluluwa. Nais kong lumikha ng isang kwento na magpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ay hindi kailanman nasusukat sa panlabas na anyo. Sa paglalakbay ni Ara, nakita natin ang lakas na bumangon mula sa abo ng pangungutya at mahanap ang sariling tinig. Sa pag-ibig ni Rico, natutunan natin na ang tunay na paningin ay hindi gumagamit ng mata, kundi ng puso. At sa kanilang pagpapatawad, lalo na ang pagpapatawad sa sarili, nahanap nila ang tunay na paghilom at ang kapayapaan. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, mag-iwan ito sa inyo ng isang binhi ng pag-asa. Isang paalala na anuman ang sakit ng kahapon, laging may pagkakataon para sa isang bagong simula. Ang tunay na ganda ay ang kabutihan ng kalooban, ang katatagan ng diwa, at ang pag-ibig na nagbibigay liwanag sa pinakamadilim na gabi. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento at damdamin. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, laging nagpapasalamat.